Sa kwento sa Marcos 5:1-20, Mateo 8:28-34, at Lucas 8:26-39. Maraming demonyo ang nasa isang lalaki, at nakiusap sila kay Jesus na huwag silang ipadala sa kalaliman. Nang makita nila ang isang malaking kawan ng baboy, hiniling nilang payagan silang pumasok doon. Pinayagan sila ni Jesus, at pumasok ang mga demonyo sa mga baboy. Pagkatapos, tumakbo ang kawan pababa sa matarik na lugar at nalunod sa lawa. Bakit sa baboy? May ilang mahalagang paliwanag. Ipinakita nito na tunay na pinalaya ni Jesus ang lalaki. Hindi lang sinabing umalis ang mga demonyo, may nakikitang resulta ng kanilang pag-alis. Ipinakita ang kapangyarihan ni Jesus sa mga demonyo. Kahit maraming demonyo, hindi sila makakilos ng walang pahintulot niya. Ang baboy ay tinuturing na maruming hayop sa tradisyong Judyo. Kaya, maaaring may simbolikong kahulugan ang pangyayaring iyon, lalo na dahil ang kwento ay may kaugnayan sa isang lugar na may impluwensiyang gentil. Ipinakita rin ito ang malaking halaga ng isang tao. Mas mahalaga ang pagpapalaya ng isang taong inalipin ng masasamang espiritu kaysa sa halaga ng kawan ng baboy. May isang interesting na punto. Hindi ibig sabihin na gusto ni Jesus na mamatay ang mga baboy. Ang teksto mismo ay nagsasabing hiniling ng mga demonyo na pumasok sila sa mga baboy at pinayagan sila ni Jesus. Kung gusto mo, maipapaliwanag ko rin kung bakit hiniling ng mga demonyo na huwag silang ipadala sa kalaliman. At ano ang ibig sabihin ng legion? Sa kwento ng legion sa Marcos 5 at Lucas 8, sinabi ng mga demonyo kay Jesus na huwag silang utusang pumunta sa kalaliman. Mahalaga ang salitang kalaliman. Una, alam ng mga demonyo na may otoridad si Jesus sa kanila, hindi nila kinuwestiyon kung kaya silang talunin ni Jesus. Sa halip, nakiusap sila. Ipinapakita nito na kinikilala nila ang otoridad ni Jesus. Sa Lucas 8:31, tahasang sinasabi na nakiusap sila kay Jesus na huwag silang utusang pumunta sa abis. Ibig sabihin, may lugar o kalagayan ng pagkakakulong paghuhukom na kinatatakutan nila. Pangalawa, ang kalaliman ay kaugnay ng pagkakakulong o paghihintay ng paghuhukom. Sa ibang bahagi ng Bagong Tipan, ang abyss ay nauugnay sa lugar kung saan nakakulong ang masasamang espiritual na nilalang. Halimbawa, sa Apokalipsis 20, ang isang anghel ay nagtatapon kay Satanas sa abyss at ikinukulong siya roon. Kaya ang pakiusap ng mga demonyo ay parang, huwag mo muna kaming ipadala sa lugar ng pagkakakulong paghuhukom. Pangatlo, kaya sila humingi ng ibang mapapasukan. Pagkatapos nilang hilingin na huwag silang ipadala sa kalaliman, nakita nila ang kawan ng baboy at nakiusap na payagan silang pumasok sa mga iyon. Kapansin-pansin na kahit ang mga demonyo ay makapangyarihan kumpara sa tao, hindi nila kayang basta gawin ang gusto nila kay Jesus. Kailangan pa nilang humingi ng pahintulot. 4. May mas malalim na mensahe ang kwento. Ang pangunahing punto ng kwento ay hindi tungkol sa baboy, kundi tungkol sa otoridad ni Jesus laban sa masasamang espiritu. Ang lalaking sinasakop ng legion ay halos wala ng kontrol sa sarili niyang buhay. Ngunit pagdating ni Jesus, ang mga demonyo ang siyang natakot at nakiusap. Kaya napakaganda ng kontrast. Ang tao, bihag ng mga demonyo. Ang mga demonyo, hindi makakilos ng malaya sa harap ni Jesus. At pagkatapos, ang lalaking dating sinasapian ay nakita ng nakaupo, nakadamit, at matino ang pag-iisip. Kung gusto mo, pwede rin nating himayin kung sino talaga si Legion, bakit sinabi niyang marami kami, at bakit nagmakaawa ang mga demonyo nang makita nila si Jesus. Ang legion ay hindi talaga pangalan ng isang demonyo. Sa kwento sa Marcos 5:1-20, ang lalaking sinasapian ay tinanong ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Legion ang pangalan ko, sapagkat marami kami." Una, sino si Legion? Ang legion ay tumutukoy sa maraming demonyong sumasakop sa isang lalaki, hindi sa isang partikular na demonyo na ang pangalan ay legion. Ang salitang legion ay terminong militar na tumutukoy sa isang malaking pangkat ng mga sundalo. Kaya nang sabihin niyang, "Legion ang pangalan ko sapagkat marami kami." Ang ideya ay,
Hindi lang isa ang sumasakop sa akin. Marami kami. Hindi sinasabi ng Biblia ang eksaktong bilang nila. Pangalawa, bakit niya sinabi na we are many? Makikita rito ang kakaibang paggamit ng ako at kami. Tinanong ni Jesus ang lalaki tungkol sa pangalan. Ngunit ang sumagot ay ang espiritong kumokontrol sa kanya. Kaya parang ang pagkatao ng lalaki at ang mga demonyo ay nagsasalita na parang iisang grupo. Mahalaga ito dahil ipinapakita kung gaano kalalim ang pagkaalipin ng lalaki. Hindi lamang siya sinasaktan ng isang masamang espiritu, maraming espiritu ang kumokontrol sa kanya. Pangatlo, bakit sila natakot at nagmakaawa kay Jesus? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Nang makita nila si Jesus, agad silang lumapit at yumukod sa harap niya. Pagkatapos, nakiusap sila na huwag silang pahirapan at huwag silang ipadala sa kalaliman. Bakit? Dahil alam nila kung sino si Jesus at alam nila ang kanyang autoridad. Sa Marcos 5-7, tinawag siya ng espiritu na Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, hindi sila tulad ng mga taong maaaring hindi nakakilala o hindi naniwala kay Jesus. Kilala siya ng mga demonyo at alam nilang mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kanila. Pang-apat, pero bakit kailangang magmakaawa kung makapangyarihan sila? Dahil ang kanilang kapangyarihan ay hindi kapantay ng kay Jesus. Mapapansin mo ang sequence. Jesus, lumabas ka sa lalaki. Demonyo, huwag mo akong pahirapan. Demonyo, payagan mo kaming pumunta sa mga baboy. Jesus, pinayagan sila. Kahit marami sila, sila ang humihingi ng permiso kay Jesus. Ito ang malaking theological point ng kwento. Hindi ipinapakita si Jesus bilang isang espiritu na nakikipaglaban ng pantay-pantay sa ibang espiritu. Ipinapakita siya bilang may autoridad sa kanila. Panglima, at bakit mahalaga ito sa buong kwento? May malaking pagbabago sa lalaki. Bago dumating si Jesus, maraming demonyo ang kumokontrol sa kanya. Namumuhay siya sa mga libingan. Hindi siya kayang kontrolin ng ibang tao. Sinasaktan niya ang sarili niya. Pagkatapos palayain ni Jesus, nakaupo siya, nakadamit, matino ang kanyang pag-iisip. Kaya ang Legion ay hindi pangunahing kwento tungkol sa kung gaano karaming demonyo ang naroon. Ito ay kwento tungkol sa kung gaano kalaki ang otoridad ni Jesus kahit laban sa napakaraming masasamang espiritu. At may isang napakagandang detalye. Ang mga demonyo ay nagsabing, marami kami, pero isang Jesus lang ang kailangan para palayain ang lalaki.